Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw po ngayon ng Martes. Ayan, masayang Martes inyo lahat. Masayang Martes, Nason. Masayang Martes, Jen, at sa ating mga kababayan, sa mga panig po ng mundo kayo naroroon, anumang oras kayo nanonood, welcome po sa Saganang Mamamayan. September 30 po ngayon, Ay, huling araw na pala ng Setyembre, no? Yes, last day po ito ng buwan ng September. So, masarap ang hapunan natin ngayon. Sana, dahil ngayon po ay araw ng sweldo ng mga karaniwang manggagawa. Yun sana. At bukas, October 1 na, pwede nang gumising yung mga natutulog pagka September. Yan. Bakit? Anong Yung kanta na Wake Me Up When September Hits. Ganon. Yung sa'yo naman. Wake me up before you go. Hindi pala yun. Hindi. Ayan. Kaya sana, Jen, yung nanahimik sa buong buwan ng September, yung bang nagmasid lang, yung bang nakinig lang at tinimbang ang magkabilang panig, bukas, October 1, dapat marinig na namin ang tinig ninyo. Oo, sa isang digmaan, Jen, sa isang sa labanan ng tama at mali, hindi ka pwedeng manahimik eh. Ganun ba? Kasi kung naglalaban ng tama at mali at nasa gitna ka, anong tawag sa'yo? Malahininga. Di ba? Tama at mali na nga eh. Dapat, pero sabi nung senador, ang isa daw maingay para bagang nagpapanggap na kulturan, marunong, magaling. Pero ang totoo, walang laman. Walang empty, yun di ba? Empty can. Kasunod din yan nung mga ang tubig na malalim ay tahimik. Oo nga naman. Ang tubig na mababaw, malagaslas yan, ay maingay. Oo. Pero mga kababayan, yan ay tama kung ilog. At yan ay tama kung lata. Ganon? Pero kung yan ay salita ng isang tao, pakikinggan muna. Para malaman mo kung may laman o walang laman. Kung may punto nga ba o wala. Hindi sa bawat pagkakataon ay ituturing mo na ilog at lata yan. Na basta nag-ingay, ay nako, maingay yan. Ibig pa sabihin nito, mananahimik na lang tayo lahat. Dahil ayaw nating maging walang laman na lata o tayo mababaw na ilog. Hindi po pwede. May pasaring. Sana ba yun? Teka lang, ha? Oo. Hindi po pwede na alam natin ang tama, mananahimik tayo. At hahayaan natin na manaigang kamalian, di ba? Dahil lang sa takot natin na masabihing tayo mababaw. Dahil mayroong kasabihan na ang mababaw na ilog ay maingay, mananahimik tayo. Hindi po ganon. Ayun. Di ba? Ano bang sabi, Jen? May kasabihan na ang pinakamaingay ang siyang pinakamahina. Yun. Hindi naman tinukoy na Senator Ping kung sino yung kanyang tinutukoy, pero nagpahiwatig na siya, nagpahiwatig siya na isa daw po itong lalaki. Lalaki. Kala ko lalaki pa. Baka lalaki. Kala ko lalaki. Ayon po sa kanya, pinakamabuting paraan para hanapin ang ganitong uri ng tao ay huwag lang itong bigyan ng atensyon at hayaang tumayo sa isang bakanteng plataforma, vacant platform. Ayan. The loudest one in the room is the weakest. Meron pang nauna yan eh. Meron ba? Mas nauna pa yan dyan eh. Yung, ang sabi niya dyan eh, yung silence daw. Ang pinakamabisang reaction sa isang walang kakwenta-kwentang bagay daw. Gano'n. Yun. Marami ang nag-ingay kahapon sa Senado. Ako naman, hindi ko masabing... kasi ang naging hinuha agad nila, Nelson, para bagang pinatutungkol agad kay Senador Marcoleta yung mga papyaw na yan. Yung mga pasaring. It doesn't matter, Jen. Kung sino. Dahil lang nangyari lang kahapon, ay binanggit ang pangalan ni Speaker Romualdez. Yun lang ang matunog kahapon. Yun na nga. At pagka ikaw ay nanahimik, pag narinig mo yung pangalan na yun, baka mapagbintangan kang, ikaw ba ay isa sa mga sumusunod sa kautusan na those shall not mention thy name? For Biden? For Biden name. Di ba? Oo. At alam mo naman dyan, di ba?
kung atin pong papakinggan yung talumpati ni Senador Rodante Marcoleta kahapon, ay sinabi niya na nalilihis po yung ating investigasyon. No? Pero sabi ko nga, Nelson, bago tayo pumunta sa bagay na yan, parang ilan yung nagsalita kahapon na nag-ingay din naman Hindi na naman di ba? Hindi lang si Senador Marcoleta. Kaya ako, sabi ko nga doon sa mga reporter sa Senado, wala naman sinabing pangalan Ba't kayo? Baka naman kayo lang ang nagsabing ang pinatutungkol, pinasasaringan, ay si Senador Marcoleta. Ako naman, sa aking panig. Siya nga ang tinutukoy. Ganun ba? Dahil siya naman, tinan mo compared kay Senador Chis Escudero. Nagsalita rin kahapon. Ang kanyang binanggit ay tungkol kay Speaker Romualdez. Ang mas maraming binanggit na tungkol sa Blue Ribbon Committee at sa takbo nito, si Senador Rodante Marcoleta. At meron ka pang, may sabi pa siya na tungkol sa bakit ang testigo nagbabanggit ng Speaker Romualdez ay sa halip na imbestigahan mo yung sinasabi, ang iimbestigahan mo yung nagsasalita. Yun na nga. Tinitingnan ng kredibilidad. Hindi kasi dati, kaya ako naman nasabi yun, Nelson. Naalala mo dati ang ating Senate President na nagsalita. Yung isang investigador anya at isang, magaling na investigador at saka hindi naman ang sinasabing ikaw yun. Wala naman ang sinabing pangalan di ba yun ang kanyang pinupunto? Ibang tao naman yun hindi naman kayo yun ang kanya namang kinakatwirahan sa bagay. Ako naman, may benefit of the doubt. Ganun baka ba? Naman, baka naman, please. Ay, Eto yan, diba? Jen. Eto na. Dito na tayo sa sinasabi niyang silence. Pero ano ba yung una niyang sinabi? May una siyang pinost dyan Jen. Di ko nakita kasi nakita ko yan lang yung kasi yung pangalawa na yan, yung mahaba na itong tungkol sa pinakamaingay. May una dyan. Akala ko yung kanta ng Scorpions, di ba? Oo. The Sound of Silence. Scorpions. The Sound of Silence. Hindi ba yan? Hindi. Ano ba ang sound ng silence? Hilik. Ito. Ito yung una niya, A wise man once taught me, the best response to nonsense is silence. Kung nonsense. Pero kung problema, kapag nasukol ka, mahirap din naman magsalita. Ito nga yan. Kung nonsense, okay, tama yung silence. Paano kung ikaw ay inaakusahan na? Nasusukol ka na, Halimbawa, wag na natin sabihin nasusukol. Halimbawa, sinasabing nililihis mo yung investigasyon Kapag ka binanggit ng Speaker Romualdez, bigla mong ang topic ay doon na sa testigo, hindi na doon sa testimonya. Kapag ka nanahimik ka ba doon, ano ang implikasyon kung ang pag-uusapan ay batas? Ano problema? Mabigat nga ang labanan kasi sinabi mo, silence is a wise man once taught me, the best response to nonsense is silence. Paano kung inaakusahan ka na hindi tama yung ginagawang investigasyon at nanahimik ka, anong implication nun? Silence means yes. Meron naman, guilty naman yan. Meron dyan. Meron pala nakasaad na Section 33, Rule 130 ng 2019 Revised Rules on Evidence. Tumisita sa tayo ngayon ng Rules of Evidence. Siyempre naman. Kasi kailangan, sabi nga nung isang mambabatas, you can bend the law. Diba? Kung we can bend the law, binawi na niya. Mas maganda nang sundin natin ang law, di ba? Binawi na niya. Ayan, A wise man once taught me the best response to nonsense is silence. Ayun. Ang problema niyan, paano kung hindi nonsense? Paano kung inaatake ka? Paano kung ikaw ay pinagbibintangan? Pagka nanahimik ka, ibig sabihin yan, inaamin mo dyan. Batay sa Revised Rules on Evidence. Yun na nga. Ang tawag po dyan ay ang principle ng admission by silence. Ibig sabihin, narinig mo. Yung paratang, nandyan ka. May pagkakataong kang magsalita. May pagkakataong sabihin, hindi po yan totoo. Gusto ko lang po sabihin na hindi itinatanggi ko po yan. At nanahimik ka,
Diyan pumapasok yung admission. Ayun, para mo sinabing tama po kayo. Tama ka. At tapos magpo-post ka pa niyan ng a wise man taught me. Naku mukhang hindi wise man yung nagturo sa niyan. May mga punto din naman na kung talaga dapat manahimik. Kapag ka sinasabi talaga na wala namang kawawaan, walang kawawaan, tumahimik ka na lang pala kaysa naman magsalita pa na magsalita at mag-trigger pa ng kakangawa yun. Totoo yun. Ang problema, wala bang basihan yung mga nabanggit kahapon? Nonsense ba yun? Nonsense ba yun? Hindi ba yun nangyari? Sa mata ba ng publiko, ay tama yung ginagawa ninyo? Hindi ba kayo nagtitingin ng mga hindi nyo ba dinadama ang pulso ng bayan ngayon? Hindi mo na pwede sabihin, A1. Hindi ba? Hindi pwedeng A1 yun. Hindi pwedeng tahimik din. Ang problema, pagka nagmatigas kayo sa issue na ito, ito na yung dahilan ng inyong pagbagsak din. Pagkalugmok ba yan? Pagkalugmok na ito. Ganon. Kasi yan ang nakikita natin sa iba dyan. Yung bang, anong tawag doon? Denial, parang... Denial. Parang itinatanggi, parang hindi ka makapaniwala na nangyayari ito. Denial syndrome? Ganun parang ba? ganun. Parang sinasabi mo, hindi. Parang hindi ang gusto, tama yung ginagawa ko. Gusto ng tao yung ginagawa ko. Tama lang. Yun nga, denial syndrome ngayon. Hindi niya matanggap na nangyayari pala yung mga bagay. Pero yun talaga nangyayari pala. Kasi, tingnan mo naman. Tingnan nyo po, pagka kayo ang nag-post, social media lang muna. Social media. At tiningnan mo yung mga comments, kahit sa page, kahit sa sino mag-post niyan, kahit anong dyaryo, makikita mo. Yung reaction, baliktad eh. Makikita mo yung reaction. Tapos, i-click mo yung mga profile dyan, kung totoong tao ang mga ito. Tingnan mo, suriin mo kung ito ba'y gawa-gawang profile lang o totoong tao. Makikita mo mga totoong tao. Karamihan, totoong tao. Yes. Pero kapag kami sumang-ayaw ng konti, dinumero eh. Ayun. Tapos lock profile. Yung bang yung makikisaw-saw lang. Tapos ang friends na 3, 4, 5. At sila rin yung nagko-comment. Halata mo eh. Kahit sa YouTube, dinumero ang pangalan. Di ba? Alam mo kung walang mag-a-advise sa kanila, yung talagang honest advice, masisira ang political career ng mga ito. Sayang. Well, ako isa sa mga nanghihinayang talaga kung ang pag-uusapan natin. Alam mo, yung Senator Ping Lacson, presidentiable talaga yan. Noon pa. Ano ha? Ganun nga lang talaga nangyayari. Yun ang ayun ang pulso ng taong bayan. So, hanggang doon na lang ata. Pero sana, makabawi-bawi ngayon, panahon ito. Pero mukhang hindi rin, Mukhang napipigilan. Hindi natin alam kung bakit Mukhang bumawi na siya, Jen. Ganun ba? Bumawi. May latest ba ngayon? May latest. Hinahanap, tumitingin ako social media kanina, parang... Kasi di ba noong isang araw, ang sabi niya ay, iimbitahan ba si... Topic din kahapon, di ba? Yes. Sinabi rin ni Senator Marcoleta na, bakit kapag ang ipapatawag, Saldico, iimbitahan natin, may parliamentary courtesy? Di ba? Yes. Baka may part pa tayo nyo na natitira, baka para maiparinig uli natin. Yung parliamentary courtesy, samantalang ang pinag-uusapan yan, napakalaking issue. Yes. Samantala, pwede namang imbitahan yan. Invitation lang, hindi naman isang pina, Kaya lang sabi nga ni Senator Lacson, hindi natin pwede imbitahan. Bumawi na siya dyan ngayon, Jen. Ganon. Nag-ano na siya. Bakit dati naman siya, minsan may mga ganon, di ba? Pagka nare-realize na, nakalipas sa isang araw, mukhang may punto ka naman pala, sir. Di sige, sundin natin yung gusto. Pero ngayon, meron ngayon na ata iimbitahan na. Hindi lang si Saldico, Jen. Yes. Hindi lang si Saldico. Kahit na siya ay hindi na mambabatas, ha? Alam mo ba kung sino pa ang iimbitahan? Iimbitahan ang dating speaker. Eto. Yes. Pakinggan natin. Senador Panfilo Lacson. Sige nga. Sa susunod na pagdinig, kung magkakaroon kami ng pagdinig, papadala na namin siya ng invitation letter doon sa kanyang address. Now, alam naman natin nasa abroad siya, so hindi yung sisipot. Pag hindi siya dumating, papadala namin ng subpoena, at pag hindi sumipot, may show cause order. Pag hindi satisfactory ang kanyang show cause order, ipapakontempt namin siya at pa-issue namin siya ng warrant of arrest. Ngayon, kay Speaker Romualdez, kasi nga nabanggit na yung pangalan niya, well, pwede ko i-course yung aming invitation kay Speaker Bogie D. Hindi namin ipapadalang diretso
kay dating Speaker Romualdez. Yun ang tinatawag na interparliamentary courtesy na hindi maintindihan ng iba naming kasama. Ang interparliamentary courtesy, according dito, doon sa institusyon na nirepresenta ng individual congressman. Hinihintay kasi akong bagong development na kasi pwedeng merong mga panibagong mga issues o kaya bagong discovery, ika nga, na makakatulong pa sa pagdinig ng... yun ang inintay ko, kaya hindi ako makapag-set pa ng definite date kasi may mga gano'n na. At pagka na-develop yon at kompleto yon, tatawag lang ng pagdinig and rest assured, pa-issuean ko na ng invitation si ex-congressman Saldico. Ayun. So meron pa palang Sir Nason, may gapangan pa palang nangyayari ngayon. May gapangan na nangyayari. Naghihintay ng development? Ano ba hinihintay na development? Hindi sa isang palasak na salita, sa usapang kanto yan, may ginagapang pa kami. Ayun kaya ay magpapabigat dun sa inaakusahan? O ito ay babaligtad dun sa... Ay, abangan ng mga abangan ng... bilang isang pulis, alam naman ng mga pulis yan kung sino ang credible at saka incredible witness. Kaya lang pagka ganun, Jen, naghihintay ka ng testigo para dun sa akusado o dun sa inaakusahan, para ba inamin mong diba? Para ba inamin mong Baka kasi may magsalita against Gutesa. Ayun nga. Bakit yun hinihintay mo? Diba? Well, akala ko ba tinutunto natin kung sino ang... Hindi dapat ituloy nyo na ituloy? Kasi, totoo naman, Nelson, sa kabilang banda, kung titingnan natin ang sitwasyon, nalilihis naman talaga. Kasi ang layunin talaga natin resolbahin yung flood control anomaly. Ngayon, nagsanga-sanga saan na napupunta. Diba? Imbestigahan mo yung nagsasalita, yung testigo. Malilihis nga tayo. Yung bang SunWest, natanong nyo na dyan? Mukhang tahimik at tahimik. Hindi nyo pa nga natanong nyo na ba yung iba, yung 15? Si Kirante na unang humarap dyan. Umamin din na ang dami niyang proyekto. Nakausap nyo na ba? Meron naman... Kasi sabi ng Pangulo, 15 lahat di ba? Pero out of 15, parang Sims... Ano pa ba isa? Yung dalawa lang. Sims yung tatlo. Si Wawaw, si Sims, at yung Diskaya. Sila lang. Ganun ba? Di ba? Nanonood tayo. Wala namang ibang kontratista. Hindi, yung kaso na pumalpak pa atay, babae. Yung sa Si Mina Mina Jose. Mina Jose. Wala pa palang yan. Mukhang sabit. Nasabit lang sa issue. Kaya nga. Di ba? Oo. Pagka ganon, halatang halata naman, di ba? Pagka sinabi mo, hindi muna tayo mag-iimbestiga kasi hihintay pa natin yung iba. Anong hinihintay nyo? Yung mga iba hindi nyo pa natatanong Nako. So, ano tayo? Wala pa schedule ngayon. Hinihintay pa nga yung Kasi ang balita ko, baka sabi Thursday daw Hinihintay. Thursday. Hinihintay pa yung magpapasinungaling kay Gutesa. Baka naman magpapatibay naman. Dapat gano'n. Dapat. Pero ako, Jen, ba't mo hihintayin? Ang dami nyo pang hindi nga natatanong. SunWest, natanong nyo na ba ni Anino? Hindi ko pa nakita yan sa Senado Nandun ata ng mga naunang pag hindi naman natanong. Present. Ganun lang. Tapos, SunWest yung Kirante. Isang beses lang natanong. Oo nga. Muntik pa hindi pa maraming ghost project yun dyan Marami atang gustong sabihin, hindi lang niya masabi. Kasi ang gusto lang magtanong, senador ba ito? Nagkakaintindihan sila ng salita. Kasi pagka ganyan po, talagang mabubuo ang konklusyon ng tao na mukhang ito? Wala tayong maaasahan dito, di ba? Mukhang sinusugan na rin, Nelson, ng Malacanang. Yung punto na yan, kasi mukhang pati ang Malacanang ngayon ay nagsabing may mensahe sila kay dating Congressman Saldico. Ano sabi? Ang sabi ho ng Malacanang, dapat mas mabuting magpaliwanag ka rito. Pakinggan natin. Ano ang panawagan ng Malacanang para po kay dating Congressman Saldico? Kung nababanggit ng kanyang pangalan, definitely dapat niya po itong sagutin. Dahil kung hindi niya po ito masasagot at iiwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. So, mas mainam po na maipaliwanag niya ang kanyang side. Ayun. Bakit hindi niya sinabi kay House Speaker? Nabanggit din yung pangalan niya Hindi, ang problema ata, hindi na raw siya congressman ngayon. Hindi na raw, di ba nagbitaw na
Siko. Oo. Kaya private individual na yata ngayon, hindi kagaya ni dating Speaker Martini, Congressman pa, kaya ang imbitasyon daw ay padadaanin kay Speaker Bogie D. Yun pala ang tinutukoy na interparliamentary courtesy. Tama naman yun. Kaya lang kasi ang unang sinabi ni Senador Lacson, hindi nila iimbitahan eh. Oo nga, parang nauna ng ano eh. May nauna na sinabi na hindi pwedeng imbitahan. Tapos siguro na-realize niya, dapat imbitahan natin. Kasi binanggit kahapon yun eh. Kung ayaw ng imbitasyon, wala magagawa. Wala tayong magagawa. Piniliwanag naman kahapon yun eh. Totoo. Pero malay mo naman, gaya niya ng ginawa kay Congressman Toby Chanco. Nung inimbitahan willing pala naman palalagang pumunta eh. Yes. Di ba? Hinihintay lang pala imbitasyon. Baka naman ang oras 4:52. Oras ano yan? 5 p.m. pa mamaya. Kasi gumagalaw-galaw. Akala ko nagmamadali na naman tayo no ha. Sige. Saan tayo napunta? Wala pala ako rito. Hindi ko maintindihan ibig sabihin. Ayun, Vox Populi tayo. Sige. Vox Populi daw muna tayo, Nelson. Wala rito eh. Ayan. Ayun, kasi ngayon pinagtatalunan, Nelson, ang ICI ba ay ila-livestream ba yung kanilang hearing? Maraming ang pinagtatalunan niyan. Tayo una nagsabi niyan, Jen. Yun na nga. Pagka hindi nyo ni-livestream yan, maghihinala ang tao. Di ba? Pero sabi naman ng mga pisali sa atin ng ICI, baka hindi pa o hindi na. Ano ha? Hindi daw magandang naka-livestream. Oo daw eh. Yun ang kanila. Well, kayo nga po amin tatanungin. Ipasa namin sa inyo. Ito yun hati ang opinion dito ng taong bayan ukol sa usaping ito. Kayo po ang tatanungin namin, ha? Sang-ayon po ba kayong i-livestream ang pagdinig ng ICI? Ano ba, baka sa mga lolo't lola, Nelson, ano ba sabihin ng livestream? Mapapanood po natin. Ng live. Sa social media. Ayun, mapapanood yun po. Gaya nung ginagawa, hearing sa Senado, sa Kamara, ang tawag po doon ay naka-livestream. Maaari sa YouTube o kaya naman ay sa Facebook. Ayun. Yun po ibig sabihin na. Baka sabihin nyo, ano ba yung livestream na yan? Nakakain ba yan? Hindi po. Ayun po. Sang-ayon ka bang i-livestream ang pagdinig ng ICI? Kung ang sagot nyo po ay opo, dapat lang livestream yan, letter A. Kung ang sagot nyo naman po ay, wag na. Ang dami nagmamaniobre. Diba? Meron kasi mga ginagawa dyan, Nelson, pinuputol yung clip. Tapos nagkakaroon ng sariling clickbait. Hindi naman pala talaga yun ang nangyayari sa pagdinig. Pinapalitan po nila yung laman. Siguro, pagka magla-livestream na ganyan, maglabas din ng babala. Ha? Ayan, Pagka binago nyo yung content, ayun nga pala, tinwist mo sa... Pwede ka makasuhan dyan. Oo, dapat bigyan nyo ng gano'n na babala. Ang nusang araw, pinag-usap-usapan yung sinabing iniabot daw kay Alcantara ni Boying. Secretary Boying yung binasa niya. Tapos lungkot na lungkot daw si meron namang naglabas na iba, reverse pala yung ginawa na son. Mula doon sa edited, reverse version, kahit ito ang dating, parang iniabot. Pero yun pala, sa totoo, kinuha at ibinigay doon sa kanyang kasama, hindi pala iniabot. Kasi nga ini-reverse, pero lumalabas ngayon, yun ang mga twist ng video, Maraming gumagawa ng ganyan ito lang kasama natin si Ryan Torquato, magaling ito mag-twist ng video Kahit nakikita mo sa iba't ibang lugar, pero parang wala siya. Di ba mga may mga ganun Tapos, ang malungkot nga maraming napapaniwala. Di ba? Akala talaga nila ay kinuha o kaya iniabot ni Secretary Boying yung papel na binasa. Yun naman ang kagandahan ng ila-livestream mo, Jen, ha? Ayun, mapapanood mo ng tao At ano man ang lumabas na disinformation, masasabi mo na, hindi, ito po yung nangyari, naka-livestream tayo. Yan, Yun na naman ang yun naman ang bentaha. Advantage, no? Mas maraming nakakaalam kung ano talagang totoong nangyari. Alam mo kasi Jen, halimbawa, hindi naka-livestream. Mas madaling gumawa ng kwento. Bagay, Ako, nung pumunta dyan si
ganito, ganyan. Ang ginawa pala ay pinaganto-ganto lang. Sa social media kasi, palasak yung 3-second rule eh. Di ba? Yung yun bang nanonood siya, 3 seconds lang. Tapos mahaba na yung kanyang titirado na ngayon ng keyboard warrior. Eh, lalo na dyan kung babanatan niya nung matandang kolumnista. Sabi niya, ganito po nangyari dyan. May talang mali-maleta. Pumunta dyan. May sarili po ako sariling impormasyon ako. May bata po ako sa loob. Mapagkakatiwala ang source niya. Sino yung miyembro ng ICI na dyan? Humihingi daw ng 3 bilyon. Ako, disgrasya. Yari yung ICI. So, may bentahe. May advantage pala, tsaka yung naka-live o ano pa man. Kayo po ang aming tinatanong, ha? A, dapat po naka-live. B, huwag na po. Ang paraan po ng pagsagot sa ating Vox Populi ay ganito. I-scan lang po yung QR code na nasa TV screen gamit po ang inyong mga cellphone. Yan. At pagkatapos ay mag-type na po kayo ng mga reaksyon. May kinalaman po sa ating Vox Populi. Pindutin po ang automatic button. Automatic na rin po namin matatanggap ang inyong mga reaksyon. Kung gusto nyo naman po ninyo sa text hotline, ito po, mag-message po sa ating text hotline 0916-500-3846. Huwag po kalimutan ng mga texter, ipakilagay po yung pangalat lugar kung kayo po ay taga saan. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube. Meron po kaming live streaming at Net25 News, Net25 News and Information. Mapapakinggan naman po kami sa pamamagitan ng Radyo Agila Provincial Radio Station at Radyo Agila Mega Manila. Magbabalik pa po ang saganang... Ha? Tuloy pa. Oras 4:58. Time check. Hatid po sa inyo ng tiki-tiki syrup. Dama ang alagang bigati ni Mami. Yan ang tatak, tiki-tiki. Diyan kami lumaki. Bata pa ako. Tiki-tiki, ha? Tiki-tiki for baby. Yun, oo nga. Kabisado ko yun ng bata. Ngayon pala meron palang tiki-tiki, no? Tiki-tiki. Yung mga... yung mga dapat painumin ng tiki-tiki. Ayan. Dahil po dyan, ay magbe-break muna tayo, ha? Magbabalik pa po ang saganang mamamayan. This ako sa sakit. Hindi na ako magiging magagalitin. Pero hindi ko alam kung may lunas pa ba ito. mukhang mahirap ma-convince itong si Mama Malu. Ibig kong sabihin, buhayin natin ang pag-asa niya. Ibig sabihin, para muling buuin ang pananalig niya mabuhay? Opo. Gagana naman ba ang plano ni Cheryl? Anong binabalak niyong gawin? Wala kaming binabalak. Best choice ever! Ang huling linggo. Gabi-gabi, 7:30 p.m. Dito lang sa Net25. Let's net together sa Net25. Sa Net25. This portion is brought to you by Pure Gold. Sa Pure Gold, always mura, always kompleto, always may promo, always panalo. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na ho tayo sa Always Panalo. Pure Gold. Naku, mababa po ang presyo. Very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Doon sa ayaw pong lumabas, pwede ho kayong mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na, Pure Gold Mobile. Isa pa po, protection naman sa ating kalusugan. Palakasin po ang ating immune system. Inihatid po sa atin ng G-Top Medicinal Products. Meron tayong Premium Vitamin C, non-acidic form Vitamin C, powerful combination ng guava at ng guyabano. Ito pong, excuse me, guava at guyabano ay ginawa pong kapsula.
tawag po, synergy. Yan o, synergy, pare ko. Affordable price, siyempre po, halal certified. Sa mga gusto pong magtanong, pwede kayong magmensahe sa QR code na nakikita nyo po sa inyong telebisyon. Kung gusto nyo naman po maging reseller distributors, mag-text po sa cellphone number 0960-513-4789, 0908-167-1919. Hanapin lamang po si Kuya Gomer Abbas. Ayan. Ayun, naku, tama-tama. Meron tayong makakapanayam. Oho, kahawig namin ito ni Nelson. Ha? Kahawig natin. Talaga? Ang kaibahan lang natin, wala tayong magandang may bahay. Ay, mas maganda sa akin. Ha? Ganun. Mapanood ng misis mo to, yari ka. Kasi artista eh. Mag-apologize. Mag-apologize ka na. Baka mapagalitan tayo. Paano ka pag-uwi mo? Hindi ka makaka-uwi mo. Naku, delikado tayo. Kailangan natin ng savior. Senator Chis Cordero. Sen Chis, masayang hapon po. Jen Nelson, masayang hapon din sa inyo, sa ating mga taga-subaybay. Taos-pusong pagbati. Kamusta po kayo? Sen, nakikita namin sa video, parang iba araw nyo ngayon. Mukhang fresh na fresh po kayo. Mukhang masaya kayo, Sen Chis. Wala, matanda na, tumanda na mula pa nung una nating magkasama-sama at magkausap. Oo nga po. Pero anyway, mula po kahapon hanggang ngayon, kamusta na kayo? Mukhang naibulalas po ninyo ang gusto nyo sabihin kahapon sa plenaryo. Okay naman po, pero ang pangunahing layunin nun ay pangalagaan at protektahan po ang Senado. Hindi lamang ang mga miyembro nito ng mga senador, pero ang institusyon mismo na tila nahihila pababa, natuturo ng mga may masabi lang ang kaugnay ng isyong ito. Aha. Ako ho, mukhang, alam nyo, yung binanggit nyo, yan din ang tema ng binanggit ni Senador Rodante Marcoleta. Isa naman ang gusto namin Ba't pa kayo nag-aaway-aaway? 24 na kayo, Sen Chis. Well, sabi ko nga, bahagi ito ng script na pag-away-awayin kami at ayokong sumabay sa script na yan. Para sa akin, ang Senado ay isang buong institusyon. Mas malakas ang ating bansa at ang sambayanan kapag malakas ang Senado. Hindi kapag pilit kaming pinag-aaway-away, pilit kaming pinagkakawatak-watak, at pilit kaming tinuturo. Sabi ko nga sa talumpati ko, hindi ba, Jen Nelson? Kada daliring ituturo mo sa kapwa mo, may 3 daliring nakaturo palagi pabalik sa'yo. Pero paano po natin masisiguro? Ano pa lang ba na logical thinking lang ba o meron kayong talagang pinangahawakan na ito ay kagagawa ni Speaker Romualdez? Ang sabi ko nga, lahat ng pangalanan dapat ipatawag at imbestigahan. Bakit tila namimili? Bakit tila hindi pareho at pantay? Bakit may tinititigan at may tinitingnan? Hindi ba dapat po pantay ang hustisya dahil yung babaeng sumisimbolo ng hustisya na may hawak na balanse, nakapiring po yung mata at hindi po dapat nakakakita. Kaya walang mapapaboran, walang tinitingnan, walang tinititigan. Pagkatapos yung magsalita kahapon, nakita namin ang daming mga senador, halos lahat yata dyan, di ba? Naglapitan sa inyo. Yung iba yumakap, yung iba parang nakisimpatya sa inyo. Ano ang mensaheng ito na dapat na maintindihan natin, Sen? Hindi po simpatya. Ang karamihan na sinabi po nila, kung maaari kong sabihin, ay salamat na finally may nagsabi na nung gustong sabihin din nung ilan sa aming mga kasamahan sa mahabang panahon na siguro na lumilipas. Pero hindi ito pag-akusa kanino man, Nelson, Jen. Ito'y panghingi ng pantay na hustisya at hindi mapaniling hustisya. Ang mapamiling hustisya, sabi ko nga, sinasabi lang, ito lang. Dapat pare-pareho at pantay-pantay. Dahil kung sino man ang inosente, tulad ko, tulad ng ilang kasamahan namin sa Senado, mapapatunayan naman yan. Pero dahil sa init ng silakbo ng damdamin ng ating mga kababayan kaugnay sa isyong to, kasama na ako. Siyempre, may maturo lang, may masabi lang, masisisinat yun na agad na hindi naman po sana dapat. Huwag tayong dali-dali sa paghusga, lalo na kung pagbabasihan natin, wala naman pong ebidensya maliban sa pagbanggit ng mga pangalan lamang para malihis, para diversyon, ika nga, sa mga tunay na salarit. Kung ito po ay isang script,
Ano end game nito? Ano ang the end? Madiin yung pwedeng diinan kaugnay ng mga mema, mga binanggit na pangalan lamang. Pero na yung tunay na salarin ay makawala, makaalpas at hindi mapanagot. Kaya nga sabi ko, wala dapat pili. Kung binanggit ang pangalan ng isang opisyal sa executive branch, kung binanggit ang pangalan ng senador, binanggit ang pangalan ng congressman, dapat pantay na ipatawag at imbestigahan yan. Hindi dapat namimili. Pero alam niyo naman po, Sen. Chis, na hindi niyo naman basta-basta may papatawag, pwede niyo pong imbitahan. Pero hindi natin pwedeng pilitin na sila po'y padaluhin dyan. Di po ba? Si Congressman Toby Chanco ay inimbitahan lamang, dumalo naman. Tama kayo. Hindi po pwedeng pilitin dahil sa inter-chamber courtesy ang sino mang mambabatas sa kabilang kamara. Ang House hindi pwedeng pilitin ang senador mag-attend. Ang senador hindi pwedeng pilitin ang miyembro ng kamara mag-attend. Pero wala naman pumipigil sa amin na maimbitahan yan. Nagpapasalamat nga ako kay Senator Lacson na nasabi niya na kung magkakaroon man ng isa pang pagdinig ang Blue Ribbon Committee, iimbitahan niya si Speaker Romualdez at Congressman Zaldico. Pero siyempre, karapatan po nila na magpasya kung dadalo sila o hindi o kung gusto nilang bigay yung panig nila sa parehong institusyon kung saan binanggit ang pangalan nila. Meron ba tayong masasabing, isusugan ko lang, bigyan ko lang na konting emphasis sa binanggit ni Nelson, matibay na ebidensya na si Speaker nga ang gumagawa ng script na ito at sumusunod ang leadership ng Senado, Sen. Chis? Hindi ko sinabing sumusunod ang leadership ng Senado. Dahil pag sinabi ko yun, sumasabay na rin ako sa script niyang pinag-aaway kami. Opo. Sige po. Opo. So, para po sa akin, ang mga miyembro, ng sindikatong gumawa nito, siyempre sila nag-uusap kung sino lang ang babanggitin at sinong hindi. Simple ang katanungan ko, hindi ba? Wala akong tinuturo, ulitin ko. Dahil may 3 daliring tuturo pabalik sa akin. Hindi ba parang imposible na ni isang mambabatas ay walang kinalaman dito at puro senador lamang ang pinapangalanan nila? Dating senador man o kasalukuyang senador. Medyo nakapagtataka naman yan. Hindi ka panipaniwala yon. Kayo po ay bahagi noong gumawa ng budget noong 2025, 2024. Hindi ako nagkakamali. Ay, hindi po 2024. 2025 lang po. 2025. Anong masasabi niyo pag sinabi na kasama ka namin gumawa nung ng budget at inoprobahan natin Senador? Opo, pinagbotohan po yan ng lahat ng mga senador. Tulad ng sinabi ni Toby Chanco na pinatotohanan ko na po noon pa. Ang budget na yan, nang hiniling ng Pangulo, ang mga amendment na pinanukala ng mga senador, agad naming binigay at hindi po namin tinago. Ang Kamara hanggang ngayon hindi pa po binibigay yan. So yung mga panukalang amendment ng Senado, sinumite sa executive branch at binet, pinag-aralan, ni-review, hindi lamang ng isa kundi 2 o 3 departamento para matiyak kung ito nga ba'y tama at dapat gawin. So, saan pumasok ang korupsyon noong in-implement na? Sa implementasyon po palagi yan. Dahil ang issue naman talaga ay ghost project at saka substandard project. Hindi po perpekto ang NEP. Malaya po at trabaho ng Kamara at ng Senado magpanukala ng mga amendment dito, mga pagbabago dito. Dahil hindi naman lahat po ng pangangailangan ng bansa ay nakikita ng mga executive officials sa anumang departamento. Sa Senado na lamang o sa Kongreso, napakarami pong ika nga ni Senator Soto nung siya po'y nagsalita kahapon. Opo. Normal at napakaraming mga lokal na opisyal na nagre-request sa Senado, sa Kamara, ng kung ano-anong pangangailangan sa kanilang mga barangay, sa kanilang mga munisipyo, sa kanilang syudad at probinsya. At trabaho naman ng Senador, i-endorso yan bilang panukala at kung tatanggapin ng executive ay magiging bahagi ng budget. Dahil hindi naman po lahat ng kagawaran ay may sapat na budget para umikot at tingnan yung tunay na pangangailangan sa bawat sulok ng bansa. Opo. Totoo kayo dyan. Alam mo, Nelson, pati nga sa mga broadcaster, yung mga mayor, barangay chairman, lumalapit Di ba? May mga sulat na dala at folder na dala. Pwede bang tulungan nyo naman kami kasi itong barangay namin, yung tulay namin dito, ang dami na pong nasira, hindi napapansin kasi, sabi ko nga sa inyo, hindi. Pero, Sen, liwanagin nyo nga, sa inyo na nga manggaling, kasi yung salitang insertion, isiningit. Ang insertion per se po ba illegal? Hindi po.
Ang Ayun. insertion po Bakit ay po? maduming salita ng amendment. Ang tawag po dyan ay amendment. Panukalang pagbabago sa batas. Amendment po yan, hindi po yan insertion. Pero magkaparehong salitang ginagamit, pero masyadong madumi na yung konotasyon ng insertion. Pero sa totoo lang, sa legal na pananalita, amendment po yan dahil pagbabago yan sa isang panukalang batas na isinumite ng executive branch. Ulitin ko po. Hindi naman po perpekto yung proposed budget ng executive branch. Napakita nga po, hindi ba? Opo. Na may mga project doon na tapos na. May mga project doon na ilang ulit nang ginawa. Dahil hindi naman po kasi perpekto yon. At kung nakikita yon ng Kongreso, Kamara man o Senado, sa ilalim ng saligang batas, ang power of the purse ay nasa Kongreso. May kapangyarihan po ang Kongreso magpanukala ng pagbabago dito. Buti na liwanag niyo po yan kasi sa tao, yung pangkaraniwang mamamayan, pag sinabing insertion, illegal agad eh. Kasi pag tinawag niyo po insertion, isiningit, di ba? So, sinabi na po ni Senate President Soto mismo po yan kahapon. Pinaliwanag niya po yan kahapon. Na hindi yan illegal, ayon sa kanya, tama naman, at normal na ginagawa yan, hindi lamang ng mga senador, pero ng mga kongresista. Sa katunayan, maski na ang executive branch ay nagsusumiti pa ng mga amendment sa pamamagitan ng tinatawag po nilang errata. Iyon, Hindi po ng errata, nagkamali sila. So, kailangan baguhin para ayusin, para hindi po madoble yung proyekto. Sa media, tawag nyo, erratum. Errata. Pero kailan, Senador Chis, nagiging masama yung illegal, insertion o amendments? Kasi dito nagmula yung... Kaya tinuturo nilang parang naging masama yung insertion eh. Ulitin ko, ang issue kaugnay ng flood control ay kaugnay ng ghost project at substandard project. Yung pagpanukala ng anumang pangailangan, kalye man yan, school building man yan, flood control man yan, o seawall man yan, yun po ay bahagi ng proseso ng pagpasa ng batas. Nagkakaproblema po at papasok po ang illegal at bawal kapag ka po substandard or ghost yung proyekto. Doon po ang illegal dahil magkakaroon po lamang naman ng kickback, magkakaroon po lamang naman ng bayad o bayaran kapag ka substandard at saka ghost yung proyekto. Dahil kung hindi po, kulang pa po yun para sa mga nagpapatupad mismo ng maayos na proyekto. Gaya kahapon, meron pang isang senador na may statement, halos lahat ng senador ng 19 Congress may insertions. Parang dating lahat kayo masasama eh. Sinagot po yan ni Senate President Soto kahapon din. Ako nagbigay na aking talumpati. Na hindi po yan illegal, hindi yan masama, kasama yan sa proseso, at yung konotasyon, yung pagdikit sa paniniwalang insertion ay mali. Para naman po nating sinabing perpekto ang NEP o ang panukalang budget at hindi na pwedeng baguhin. Ika nga, nakaukit na po yan sa bato at hindi na pwedeng baguhin pa. Hindi naman po yan perpekto. Sana ay malinaw yung punto na yan sa taong bayan, sa masa, lalo na sa Nelson. Kayo po ay nadawit dito nang magsalita. Kasi mahaba na yung hearing. Nung lumitaw lang yung Yusek Bernardo no? At ang itinuro niya ay yung isang Maynard Ngu. Nakapag-react na kayo rito pero ang latest dito, nag-resign na itong si Maynard Ngu sa Altus Property bilang Altus Property Director. At sinasabing naghahatid daw ng 160 million pesos. Bilyon eh. Oo. 160 million. Million, oo. Ito daw po ay malapit sa inyo. Ano bang sagot nyo dito, Sanchis? Sinagot ko na po yan na hindi ko nakakausap si Yusek Bernardo kaugnay sa bagay na yan at nakapagtataka na lahat ng pangalan binabanggit niya ay puro senador. Inamin naman niya, Jen at Nelson, na hindi rin niya ako nakausap o nakita man lamang o may inabot na anuman sa akin. Haharapin namin ito, nakahanda kaming harapin ito saan mang forum dahil naniniwala kami na kaya naming patunayan na kami ay inosente, ako ay inosente at ito'y mema lamang, may masabi lamang at bahagi tulad ng sinabi ko ng script na pinapalaganap para lamang ilihis ang issue at maging diversyon dahil masikat ang mga senador, mas pwedeng masisi ang mga senador para ialay ika nga sa dambana ng galit ng tao
na hindi po tama dahil nadadama yung mga inosenteng tao. Ayun. Ano daw ho kasi kayo, ang senador, mas presidentiable at saka vice presidentiable. Ayun nga. Yun ang... Wala akong kabalak-balak, Jen Nelson. Yun. Hindi ko na yun nga po. Hindi ko balak tumakbo sa 2028 siguro ng re-election. Hindi pa ako sigurado dahil tumatanda na at nararamdaman ko na sa mga tuhod ko at saka paa yung magtanda natin pare-pareho. Oo, yan po kasi ang lumilitaw, pinapalabas ngayon dyan na itong speech ni Senador Chis Escudero, yung naratibo doon niya kahapon, ay tamang-tama para sa 2028 election. Baka daw maging partner kayo ni BP Inday Hindi po pinag-uusapan yon. Wala pong ganung uri ng usapan. Unang beses kong nakita si Vice President Sara matapos ang 2022 elections. At nagpasalamat ako sa kanyang pagbisita at pagbigay ng suporta sa kasalukuyang kinakaharap namin ng mga isyu ngayon bilang mga senador at bilang isang institusyon ng Senado. Napansin din po namin na kahapon habang nagsasalita kayo ay nandun ang inyong may bahay. Actually, hindi po. Fake news po yun. Fake news ba yun? Hindi mo totoo yun? Hindi po. Ibang pagkakataon pala yun? I think nung sumumpa po ako yun una bilang Senate President last year. Ganon. Nandun pa si Ma'am Edna Marcoleta rin, asawa ni... sa video, ano? So hindi pala totoo yun? Opening po yata ng Kongreso. Kaya pala mga nakasaya sila, tsaka yung parang formal... Ay, na-fake news pala tayo dyan. Opo, opening po ng Senado yan. Hindi po. Wala po siya doon. Talaga naman. Hindi pa na tayo na-fake news na. Jen Nelson, piso isang fake news ngayon. Kaya sabi ko nga, maging mapanuri po tayo. Huwag tayong agad-agad at dali-daling magturo ng walang basehan, maniwala sa akusasyon ng mga memasabi lang upang sa gayon ay hindi po natin kailangan na baliktarin o bawiin anumang mapanghusgang salita na ating bibigay laban sa ating kapwa. Opo. Ano daw po ang sagot ninyo doon sa inyo pong privilege speech kahapon? Hindi nyo naman daw po direktang sinagot o pinabulaanan yung mga aligasyon po laban sa inyo, Sanchis? Yan ang sabi, bahagi na naman yan ng script ni Martin Romualdez. Sinagot ko na po yun, ilang oras lamang matapos ibato yung akusasyon sa akin nung nakaraang Huwebes. Hindi ko na po kailangan ulitin pa yun doon. Ang pinaliwanag ko ay kung bakit nangyayari yan at kung bakit ginagawa ito sa akin. Hindi para sa akin na sagutin ng paulit-ulit ko nasagot ko na. Ang mga paratang na walang basehan na binitiwan nung nagdaang linggo. May plano ba kayo maghain ng resolusyon para formal ay maimbitahan itong dating Speaker Martin Romualdez? Well, nagsalita na po. Gaya ng sabi ko kanina, nagsalita na po si Senator Lacson na kung magkakaroon ng isa pang pagdinig, ay balak niyang imbitahan na. So sa kanya na lang, kay Sanping na lang? Pati ay nirefer po sa Committee on Rules na maaaring maging basehan din po para dyan. Pero gaya ng sabi ko, imbitasyon po lamang yon at hindi pwedeng pwersahing mag-attend ang sino mang miyembro ng Kamara dahil sa inter-chamber courtesy. Nason? Ano pa ang nakikita nyong... Kasi di ba, may script ito dyan Nagsalita kayo, therefore may katumbas na, kumbaga sa nobela, may sagot ito. Anong nakikita nyo, Sen. Chis? Hindi ako ang gumagawa ng script. Ako ay biktima lamang ng script. Pero hindi ba't medyo obvious naman po? Kapanipaniwala ba na ni isang mambabatas ay wala? Kapanipaniwala ba na senador lang talaga ang tinuturo nilang mga salarin? Kapanipaniwala ba na yung mga nagtuturo, ni isa, wala namang rekta talagang pag-uusap o paghaharap sa kanino mang inaakusahan nilang miyembro ng Senado? Ang mas magandang tanungin, yung may pakana at gumagawa ng script at sarswela, Nelson Jen, dahil ako, biktima lamang ng script at sarswelang yan. Sabi ko nga, kung kayo'y pabor doon, edi paniwalaan niyo yung script. Pero kung hindi kayo pabor kay Martin, edi wag niyong paniwalaan po yung script, wag niyong sabayan, at wag niyong sundan.
ano diyan may napakaliit ng pagitan ng pagbabago ng liderato ng Senado, di ba? Slim. 9 to ano 14. 15. 15, 9 to 15. At nakita ko mukhang ewan ko sa sariling pagtingin ko kahapon. Nararamdaman ng ibang senador na parang ayaw nila nung nangyayari. Ito ba yung sa tingin ninyo, Senador Chis, ay magiging daan na naman ng pagpapalit ng liderato sa Senado? Desisyon po yan ng kada senador, pero hindi may kakaila na maraming senador na hindi po masaya kaugnay sa pagdidiin sa Senado. Kaugnay sa pagyurak at pagwasak, hindi lamang ng mga ilang miyembro ng Senado, pero ng Senado mismo. At nagkataon lang din ba na mga dating liderato ng Senado ang pinupuntirya? Ako bilang dating Senate President, si Senator Jinggoy bilang dating Senate President Pro Tem, si Senator Joel Villanueva bilang dating punong mayorya. Nagkataon lang ba yun? O gaya ng sinabi ko kahapon, bahagi din ng isang script para pahinain ng Senado, para sirain ng Senado, para durugin ng Senado at pag magkawatak-watak po kami para mahirap ng labanan anumang balakin ng sarswelang ito. Last point po sa akin, isa naman pala kayo na rin. Sabi nyo nga ay labanan ang graft and corruption. Ano kayang dapat gawin para ang isang layunin ito ay mapagkasunduan po ng 24 na senador? Sanchez. Para po sa akin, lahat ng minema, may masabi lang, lahat ng binanggit, walang pili. Dapat ay matanong. Dapat ay pasagutin. Hindi yung porkit senador ang binanggit, sila na lamang. At yung mga mabababang opisyal o mga mabatas na binanggit ay hindi napapansinin na hindi na mahalaga. Yan ang totoong paghahanap at pagkasaliksik ng katotohanan. Hindi ang mapamiling hustisya o selective justice na nakikita po natin sa ngayon. Pero buong aking paniniwala na sino mang nag-aakusa na nag-iimbento o hindi totoo ang sinasabi, napakadali pong mapakita yan. Anumang oras at anumang panahon, san mang forum, san mang venue na siyang balak po namin gawin at patunayan sa takdang panahon. Kilala niyo po ba kung sino mga kasabwat na senador? Baka meron daw ba kasabwat dito sa paggawa ng script na ito, Sanchez Ulitin ko, hindi ko alam at ayokong alamin dahil pag hinanap ko yan at sinaliksik ko yan, bahagi na rin ako sa script ng layunin ay pagwatak-watakin, pag-away-awayin at paghiwa-hiwalayin kami. Mas gusto kong tingnan at gamitin ang pananaw. Lahat kami dapat magtulungan, lahat kami dapat maghingian ng tulong na pangalagaan ang institusyon at huwag payagang iurakan ito. Sanchez, ang huli ko po sasabihin sa inyo ay be careful with your heart. Salamat po ng magandang hapon po. Maraming salamat po at muli sa inyo sa ating mga taga-subaybay. Magandang gabi po at salamat sa pagkakataong maibahagi ang nilalaman po ng aking isip at puso kaugnay sa mga isyu na kinakaharap ng ating bansa sa ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat. Salamat po, Senator Francis Chis Escudero, ang atin pong nakapanayam. Ayan, malinaw po na nasagot ang mga maiinit na isyu. Ingat talaga tayo ngayon. Dahil teke pala yun, yung video na yun na lumabas. Yung, akala ko nasa side ng gallery, nandun yung mga... Kasi yung pinapanood mo yung live, hindi mo talaga makikita eh. Pero nung lumabas nun, nagtaka ko, andyan pala sila? Ayun pala edited pala yun. Talaga naman, Bakit maganda din naman kung nandun sila, pero ang totoo pala, wala. Doon na tayo kung saan anong totoo, di ba? Sana naliwanagan ng ating mga kababayan, yung punto na ang salita pong insertion sa budget, wala naman talagang illegal dun Dahil trabaho talaga nila yun. Ayusin ang budget, tingnan ko anong may mali, tanggalin ang hindi, at dagdagan kung kulang. Ang Malacanang man, meron din mga pagbabago, kaya nga tawag may errata, nagbabago. Ang problema,
magiging illegal na yun. Ayun, pagka halimbawa, nilagay yung budget. Nilagay ko na yung budget, ha? Kaya nang bahala dyan sa baba. Naipasok ko na yan. Ang assignment ko lang naipasok. Ako ang nagpasok ng budget. Yan. Pagdating dun sa implementation, dun ang partihan, yun ho ang nagiging illegal. Anyway, doon sa atin hong mga kababayan ay marami po mga katanungan. Sana ay nasagot sa mga susunod na araw. Magpanayam din tayo na ng mga tao ding pwedeng sumagot. Pero, well, napansin nyo naman, ang layo din talaga natin dito. Wag yung palawakin natin yung pag-aaway-away. Kasi kapag lumawag pong pag-aaway-away ng mga taong yan, tayo po nasa baba ang maapektuhan. Tama. Aminin man natin o hindi, yun po ang magiging epekto yan, Nelson. Ang sabi nga nila dyan ay, let's seek for the common ground. Kung saan tayo magkakasundo, kung saan tayo magkakaisa, yun muna. Meron silang common enemy. Ang common enemy nyo po, graft and corruption. Yes. At yun din po ang common enemy ng sambayanang Pilipino. At kapag hindi ho tayo nagkasundo, alila tayo niyan. Alipin ho tayo ng corruption ng mga kung sino man ang gumagawa niyan. Kaya dapat una, itama po yung sistema. Tsaka nang po muna yung usapin ng politika, magkasundo-sundo lang 24 na senador. Yun nga ang problema dyan, no? Pagka-party... Yun na. Party color na. Party color. Hindi, pink ka eh. Hindi, dilaw ka. Ikaw pula. Verde ka eh. Hihiwa-hiwalayin ninyo, ay wala akong mangyayari. Tapos, regardless of political color. Yes. Di ba? Ang kalaban natin ngayon, graft and corruption. Halimbawa, ikaw ay pula. Gumagawa ng graft and corruption. Huwag mo kakampihan. Di ba? At huwag ho kayo maging kampante sa pag-aaway-aaway po ninyo. May mga tao nag-obserba at ngingisi-ngisi sapagkat nagsa-self-destruct po kayo. Yes. At kapag halos nasira na po ang inyong institusyon, dyan ho papasok sa mga yan, baka hindi na tayo makahulagpos. Di ba? Yun ang mas nakatatakot. Yung mga taong yan na nag-aabang na magkagulo-gulo ang ating bansa. Huwag naman po sana. Yung ating yun, ito pinakamaganda, Nelson Yung pag nagpa-hospital ka, walang kang kakaba-kaba kung magkano ang babayaran mo. Bakit po? Wala na kasing kailangan pang puntahan o kaya lapitan dahil meron na po tayong zero balance billing. Ay talaga naman, libre na po, walang bayad, FREE, ang serbisyo sa basic accommodation ng mga DOH hospital. Kaya wala na po kayong babayaran. Wala na pong babayaran ng pasyente, ha? Panoorin po natin ang kampanya ito ng DOH tungkol dito. Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat. Abot sa langit, nagpapasalamat. Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Marami pong salamat, DOH. Ang atin hong tanong sa Vox Populi, sang-ayon ka bang i-live stream ang pagdinig ng ICI? Sabi ng ating mga reactors, B, wag na po kasi parang scripted naman kahit live stream. Marites ng Australia. Ayun. Dapat naka-live stream para makita natin kung talagang independent and transparent sila. Ana Bautista ng Cavite. Dapat naka-live telecast para nakapag-observe din ng mga Pilipino kung patas at tama ba ang ginagawa nilang hearing. Emmanuel Cortez ng Tansa, Cavite. Dapat naka-live para nasusubaybayan
Kababayan ng taong bayan, karapatan namin yan bilang mamamayan dahil kaban ng bayan ang pinag-uusapan. Pelman Villaruel, Tarlac City, Tarlac. Dapat lang, Ranel Lopez, Tagbilaran City, Bohol. Opo, dapat po live Alfonso Jurado Jr., Santa Cruz, Maynila. Dapat po for transparency at para malaman ng taong bayan kung ano ba talaga ang nangyayari at ano ba ang mga pinag-uusapan nila, dapat walang tinatago. Chris Revilla, Quezon City. Wag na po. Another telenovela lang po ulit yan. Tapusin muna natin ang sa Blue Ribbon Committee. Mark Adam Penesos, Taipa, Macau. Opo, kaban ng bayan ang iniimbestiga po at Atman Ramos, Perth, Australia. Dapat po mailay para makita ng lahat. Lorna Hamja, Kuala Lumpur, Malaysia. Dapat lang po para maiwasan ng haka-haka at pagtatakip kung meron man. Nicolas Bonus, Qatar. Dapat live para walang takipan. David Villanueva ng Baribag, Sorsogon City. Yes, we are looking for a transparency. Baka kasi tatakpan lang nila yan. Pabati po kay San Marcoleta. Yon, EJ Warrior ng Dubai. Dapat naka-live. Libis Ratilla ng Bohol. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. First time kong mamimit ang mama mo, dapat mag-iwan ako ng magandang impression. Huwag kang mag-alala. Magugustuhan ka niya kahit anong mangyari. Si Nina, tanggap na ng family ni Ethan at ng Team K&K. Oh! Yes! First time to na nagbigay kayo ng jersey natin sa isang babae. Isang bagay na nga lang ba ang kulang? Nina, magpakasal tayo. Go Go Squid! Gabi-gabi, 8 p.m. Dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Malapit na ang championship. Ethan, gawin mong makakaya mo. Dahil hindi mo basta-basta matatalo ang team namin. Masyado kang kumpiyansa. Titignan na lang natin. Okay, sige. At si Ethan, ready na ring harapin ang dating mga kaibigan. Go Go Squid! Panoorin mamayang 8 p.m. dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Gamit po ang inyong mga remote control, i-scan po Net25 sa TV menu at pagkatapos ma-scan, piliin po ang Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's Net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng Saganang Mamamayan. At eto pa, Salem bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed! Ang hari ng tibay. Ayon! Nabuhay na naman Nelson ang pasaringan ni BP Inday at saka ni Speaker Martin. Talaga naman, ha? Ano naman ang tungkol? Alam mo, Nelson, nangihinayang ako dito. Alam mo ba ang campaign manager ni BP Inday nung tumatakbo si Martin? Romualdez? Nung siya'y tumatakbo vice presidente. Campaign manager? Siya ang campaign manager. Di alam niya kung mga pondo-pondo. Siguro. Ayun nga, yun. Hindi ko. Doon yata nagsimula yung pag-aaway. Hindi, ito nga ating sinasabi. Ngayon, mukhang lumalala po na naman ang husto. Akala natin maaampat na po ito. Lumalabas po ngayon, nasaan ba yun? Nasaan na ba yun ang... ito pala. Nasa page number 7 pala, Nelson. Ito pong bangayan ng dalawang leader ng ating bansa. Eto na.
nanindigan po kasi yung Vice Presidente, si BP Inday Sara, na kumukuha daw po ng kickback. Ito naman mukhang naiba na. Kasi illegal gambling naman yung kanyang binabanggit. Kasi parang ang sinasabi niya dyan, Jen, bakit ang daming pera na dinadala? Kung ito ay kickback lang sa flood control project at DPWH, bakit 3 times a week meron? Ang delivery daw. Ayun pala, may iba pala daw source na pinagmumulan? Yun na nga. Yun ang paratang ni BP Inday. Ay, saan daw kinukuha yan? Saan ba yun? Ito, hindi anya siya nagulat sa pahayag po ni Sergeant Orly Gutesa na isa daw po si Kong Martin sa mga hinahatiran nila ng mali-maletang pera. Ayun. Ipinaala-ala po ni BP Sara ang Okada Cash kung saan nabanggit umano si Romualdez na tumatanggap daw po ng pera nakatago din sa maleta. Ayun. Ang tinutukoy daw po ni BP Sara sa mga ligasyon, tumatanggap si Senador Romualdez ng suhol mula po sa management ng Okada, Manila para impluwensyahan daw po mga lokal na hukuman sa kasong nasasangkutan ito. Sa part po naman ni Speaker Martin, ang kanyang sagot, hindi siya kailanman tumanggap ng anuman mula sa illegal na pagsusugal. Wala anyang patunay tungkol sa naturang akusasyon hanggang ngayon, kundi pawang mga sabi-sabi lamang. Ayun, sabi-sabi lamang, haka-haka, tsaka kuro-kuro. Wala rin anya siyang kinalaman sa issue ng Okada. At ang nakalulungkot anya na ang mismong Vice Presidente pa ang pinagmumulan daw po ng mga para sa kanya ay kasinungalingan. Ayun. Kaya nabuhay na naman yung pasaringan ng dalawa, Nason. Ayun nga. Ito naman dyan kay Senador Lacson, ito nakakalungkot. Nakakalungkot talaga. Kasi dati ang daming humahanga sa kanya. Ngayon ay parang, ewan ko kung ano nangyari dito, no? Parang... Ito kasi, di ba, nabanggit na kanina. Mismo si Senate President kahapon, sinabi niya, yung insertion, wala namang mali dyan eh. Totoo. Pero nung sinabi niya ito, nung isang araw na, ang sabi niya, ito, September 29. Sa Senate pa lang, at least 100 billion pesos each. Nagulat nga ako sa individual insertions. Ito, naka for later release ngayon. Pagkalalaki. Never pa ako nakakita kasi nung araw, di pa declared unconstitutional ang PDAP, nandun lang sa hundreds of millions. Ngayon, nakita ko ang total, kabuuan, at least 100 billion pesos. Halos lahat ng senador meron daw insertion. Na para bang pinalilitaw niya na kapag ka may insertion, gumagawa ng illegal na gawa. Anomalya na kaagad. Yun na nga. Kaya ako nagtataka dyan, paano kaya, ano nangyari kay Senador Lacson? Ewan ko kasi ang gusto niyang, parang gusto niyang palitawin, siya lang Mr. Clean eh. Kasi mulat sa pool nga, bilang senador, wala siyang PDAP. Pinag-uusapan ngayon sa social media. Naku, lahat pala dyan sa mga senador. Yun na nga. Lahat pala kayo involved. Dahil, saan galing? Sa salita ni Senador Panfilo Lacson. Na kung titingnan mo naman, ito dyan yung ito yung maingay na walang laman. Yun na nga. Diba? Parang ganun nga nangyayari. Ito yung lata na pagka maingay, talagang wala laman. Bakit? Sinabi niya insertions. Ginawa niya ng issue. Hindi naman illegal ng insertion. Hindi, talaga nangagawa pala talaga yan eh. Kaya nga. Kalakaran talaga. Ang masama doon, yung siningit mo, ginawa mong go, yun ang illegal. Yun ang illegal. Yun talagang dapat natin kundinahin. Doon mo muna pupuntahan. Yes. Pero yung per se, naglagay ka ng pondo dahil sa tingin mo ay kailangan, walang illegal doon. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang mga mambabatas ang pati nga broadcaster minsan di ba? Humihingi ng tulong Jen, Nelson. Tulungan mo naman kami kasi itong tuloy namin. Malagyan ng budget. Malagyan ito ng budget. Makailapit mo naman kay ganito, kay ganyan. Bakit ba mambabatas ang naglalagay, nag-i-insert? Kasi sila po ang may karapatang mag-amenda. Yan. Hindi naman pwedeng yung mayor ang mag-amenda. Power of the purse nila yan Para sabihin mo na mali yung insertions, meron ka ng motibo dyan, meron kang maitim na balak. Parang ang gusto mo, ikaw lang ang malinis. Parang gusto mo, parang ang gusto niya talagang palitawin, ang baba ng ngayon ng mga senador. Ang baba, hindi mapagkakatiwalaan. Para bagang kapag may insertion, lahat kayo, mga mga sindikato na lahat kayo. Ano nangyari sa'yo, Senador Lacson? Di ba? Parang nakakalungkot nga, no?
Ang malungkot doon, mismong, kapanalig niya mismo nagsabi, si Senate President Tito Soto. Kaya nga. Kasi kung hindi ako nagkakamali, si Senador Tito Soto man nilalapitan din Humihingi din hindi lang ngayon, kahit noon pa man, nilalapitan din ng mga mayor, etc. At imposibleng hindi sila nagkakaroon ng amendment. Kasi trabaho po nila yan Ang masama doon sige, tinulungan kita. Akin yung kickback dyan. May porsyento ko dyan. Yun ang hindi tama. Yun ang hindi tama. Pero para sabihin mo, naku po, nakakakilabot. 100 billion, lahat may insertion. Lahat sila mga senador. Ikaw, ikaw lang malinis dyan? Parang ganun Yun na nga, nakakalungkot, para sabihin ni Senator Ping Lacson yung bagay na yan. Sana po itama nyo rin. Kasi kung sinasabi nyo, ang maingay lang ang nonsense. Walang kwenta-kwenta. Hindi dapat pansinin. Nag-ingay ka rin naman. Nonsense pala. Parang binubugbog mo yung sarili mo. Di ba? Oo nga. Yun ang Bakit hindi niya binabawi ito? Sana bakit niya sinasabing, nabanggit ko lang yun pero wala naman akong pinatutungkulan na, di ba? Ibig mo ba sabihin, pati si Senador Tito Soto, sapagkat noong mga senador pa sila, di ba? Bagamat hindi si senador noong nakaraan, di ba? Noon po sila yung mga senador, may nalapitan, may tinulungan. Napununduhan po ang proyekto talaga namang lehitimong proyekto. Doon lang tayo sa tama, di ba? Kubot kayo po ay wala kayong PIDAP, gano'n na ba yun? Di ba? Mukhang mali naman yata yun. Mali nga, maling-mali. At dyan, nahahalata mo dyan kung sino nanggugulo sa Senado. Di ba? Parang gusto mong sabihin, naku, wag niyong pagtitiwalaan lahat ng mga senador. Lahat niyan involved sa kung ano-anong kalokohan dito. Mula pa noon, may 100 billion nga silang insertion. Parang gusto mong gano'n na sabihin di ba? Ayun. Tapos hindi mo naman binawi. Pero kayo na ata, kasi alam ko parang naulinigan ko, kinapanayam sa doon sa palatuntunan ng Ma'am Ali, yung ASPN. Parang balita ko, nabanggit din naman niya na hindi naman daw masama. Totally masama ang insertions. Kaya nga. Kaya lang laging nandyan Laging afterthought na lang di ba? Afterthought, yung wag hindi iimbitahan si Saldico dahil may interparliamentary. Ngayon napag-isip-isip mo, pwede naman pala imbitahan. Nasa kanila na kung dadalo. Tapos sasabihin mo ngayon, iimbitahan, di ba? Ibig sabihin, huwag ka munang magsalita. Pag-aralan mo muna. Huwag ka munang maging lata na maingay. Tsaka tatahimik, di ba? Mabilis magsalita. Minsan na-realize na ba? Mukhang mali yata. Di ba? Kasi pagka sinabi mo na yung maingay ay para lang magbuka matalino, parang sinasabihan mo yung sarili mo niyan. Di ba? Matuto tayo. Dati naalala ko ulitin ko naman yung kasabihan lagi ni Katotoy Talastas na narinig ko. Slip of the foot, always recover. Slip of the tongue, never. Pag nasabi mo na Mahirap yan. Diba? Doon tuloy lumilitaw at lumalabas na sino tuloy ang nonsense kapag naggagano. Tapos diba? nagsalita yung isang testigo. Sabi niya, eto mga involved dyan. Ang hahanapan mo ng butas, yung testigo? Saan naman nakakita ng gano'n? Bakit yung testigo nga hanapan mo ng butas? Tingnan mo yung sinasabi niya. Yun ang the best. Yun ang pinakatawag gagawin. Kaya nahihilo di ba? Kaya mga tao nagtataka din dyan. Anong nangyari? Ang problema, anong mayari? Hindi naman problema. Kasi sa social media ngayon, pwede mo nang i-check Sino tuloy ang nagmumukhang mali kapag ang nasa social media ay ang dali kasi ngayon, pagka alam mo mali ka at hindi mo binawi, titindigan mo pa yung pagkakamali mo. Kaya naman, medyo hinahagod mo ng konti. Halata. Hagurin mo ng konti. Yun. Ay, nako. Anyway, basa lang po kami ng ilang mga reaction. May kinalaman sa ating Vox Populi. Sabi ng ating mga reactors, dapat lang po naka-live stream para transparent. Hindi naman yan korte Nelson Dadan, Imos, Cavite. Dapat po i-live, Carmela Ablao ng Kaunlaran, Kamanaba. Dapat naka-live stream para malaman ng taong transparency. Dapat Chris Ortiz, Kawit, Cavite. Kailangan i-live stream yan para makita kung may hocus-pocus na gagawin. Kailangan transparent ang investigasyon. Konya de Leon, Kapas, Tarlac. Dapat lang live stream para alam natin kung anong nangyayari sa kanilang investigasyon. Beatriz Fernandez Capili, Binyan City, Laguna. Dapat live stream yan para hindi luto ang laban. Riza 0 ng San Pedro, Laguna. Opo, dapat naka-live stream. Darwin Nunez,
Marzonia, Taytay Rizal. Dapat lang naka-live para malaman ng totoong nangyayari. Josepina ng London. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Si Dr. Judith Opo, nag-imbita pa ng mga reporter. Tuloy ang laban para sa kapangyarihan ni Bernard at Judith. Walang mangyayaring pagbabago. Syndrome. Panoorin mamaya 9 p.m. dito lang sa Net25. Let's net together sa Net25. Sa Net25. Oy, masayang panonood muna kay Kalito Alanya. Kalito, masayang hapon po sa inyo. At binabati rin po natin ng happy birthday. Si Dayan Joyce Anunciacion, ang butihing may bahay po ng Kuya Jem Anunciacion. Ayan, binabati rin po kayo ng Ka-June Anunciacion. At Dayan Joyce Anunciacion, happy birthday po sa inyo sa araw na ito, ha? Ang Kadante Brul, dyan po sa bahagi po ng Daegu, ay nanonood. Naka-screenshot pa tayo. So, ano, ha? Oho. Sabi niya, gwapo yung talagang dalawa. Oh. Ay, wala naman hong duda dyan sa bagay na yun. At ang buong tanggapan din pala ng Karen Panoncillo, Nason. Ayun! Lagi po nakasubaybay sa atin. Karen, mayong hapon po. At sa lahat po ng mga kawani dyan po sa tanggapan. Ano, ha? Magandang hapon po sa inyo. Yan. Yan. Ito pa raw. Happy viewing kay Brother Satur Tokita. Aba! SFM student at lagi nakasubaybay sa ating palatuntunan. Happy viewing din sa lahat ng mga taga. Uy, President Rojas Capiz. Ayun. Hello po sa inyong lahat. Ganun din sa mga taga Hermosa, Orani, Bataan. Lalo na ang sambahayan ni Belinda Tala na lagi daw nakasubaybay. Pagbati mula kay Del Amor Ramirez ng... Yan, taga-subaybay po natin. Ayan. Happy viewing po sa aking matalik na kaibigan, Jeffrey Cortez, at sa kanya pong pamilya. Pagbati mula po kay Danny Ramirez. Ayan. At happy viewing po sa mapagmahal, mapagmalasakit, Kuya Lionel Banaan and family. Pagbati po mula sa Pangkat Dalmanutha. Ganda na pa, Pangkat Dalmanutha. Happy viewing po sa lahat ng mga nariyan sa pamilya Fritzy at Israel Arceo ng La Union mula po kay Rose. At siyempre po ang Kabanlawi. Ayan, Kabeni, Banlawi dyan sa La Union. Lagi na nakasubaybay sa atin. Ganun din kay Pel at Mira Valan, Marco at May Erese ng La Union. Ayan. Ay, mayroon na raw bagong mga pisales ngayon, Nelson, ha? At nanumpa na ang mga pisales ng DPWH. Oo. Ayan, congratulations! Yun! At mukhang ito na ang bagong muka ng DPWH. Yan na yung mga bagong magkakaroon ng mga luxury vehicles, yan? Hindi naman, hindi. Bawal sa kanila. At ito na raw ang mukhang sinasabi rin magbabago ng imahe. Ayasan, ha? Ito po, Yusek Aray A. Perez bilang Undersecretary for Operation
in charge of Convergence, Projects and Technical Services. Arthur Bisnar, Undersecretary for Regional Operations. Charles Kalima, that general ito Charles Kalima Jr., USEC for Operations. Ricardo Bernabe III bilang Undersecretary, Office of Secretary. At Samuel Rufino J. Turgano bilang Undersecretary for Legal Affairs. Sila po ang makakasama ni Secretary Vince Dizon para ayusin na, Nelson, Kasi siguro napakinggan ata yung ating programa noong nakalipas na araw. Mukhang tama yung dalawang kamuting kahoy Ayusin na. Aayusin natin. Tingnan niyo po ang pansin, ang kapakanan po ng DPWH. Kasi kung lahat kayo dyan, gagawin nyo, mag-iimbisiga na mag-iimbisiga, maghahabol ng may kasalanan, ano po ang image ng DPWH? Marami din po kayong trabaho na dapat gawin. Di ba? Mukhang tama po kayo dyan sa punto na yan. At asikasuhin nyo rin po yung moral ng mga pisalis ng DPWH. Ngayon, low moral sila talaga. Low moral kasi nga, dinagdagan pa na ang kanilang mga tanggapan ay may nakabantay na mga pulis. Nako! Yun daw po ay para... Ang sabi nga nila, ano ho ba kami? Marshal ho ba kami? Mga regional offices, district offices, may nakabantay doon na pulis sa kanilang mga pintuan. Nga bilang may lumusob na kung sino no? Hindi, ang ano yata dyan, Jen, ay para protektahan yung mga dokumento. Ay sana nga, ganun ang sitwasyon, Nelson. Kasi baka may kung anong gawin na may nakatagong dokumento dyan, sirain. Ayan, sana nga po, gano'n ang layunin, at proteksyonan ng ating mga opisyalis, At saka yung daw po, mabalik na yung image ng, kasi ngayon, Nelson, maaawa ka talaga kapag ang opisyal nakasuot ng uniforme ng DPWH, binubuli at sinasalita na kung ano-ano. Ganun ba? Oo. Sumasakay daw sa jeep nung nakaraan, sinisigawan. Oy, gusto sumakay dito. Yung mga sumasakay sa jeep, huwag niyong intindihin yan. Pagka maganda yung sasakyan. Yun ang habulin niyo. Misa kumakain sa turo-turo, inaano daw nila. Kawawa naman yung mga tao. Ay, nako. Si Secretary Chu Laurel ng DA dyan. Meron naman siyang nadiskubre. Mga ghost farm to road market. Farm to market road. Farm to market road. Nako. Ang dami niyan. Kasi nga ito, Jen, sino ba nagsimula niyan? Una ko narinig yung farm to market road kay President GMA Yes. Pero alam mo, ginagawa na yan noon. Farm to market road with tourism, dati sa kanila, with tourism, halo. Kaya lang dyan, kung yan ay talagang ginawa, hanggang ngayon, siguro lahat na ng farm may road na Yes. Pero hindi ko totoo Mukhang wala. Naku, bukas, pag-usapan natin yung Nelson. Kasi may kuntsabahan sa farm to market road, yung mga pisalis ng DAR. Department of Agrarian Reform. Tama ka. Dalawa yan DA at saka DAR. Yes. Nakakagalit nga raw mga opisyal dyan. Hindi lang yun, Jen. Maiinis ka talaga. Hindi sila nagre-release ng mga clearance hanggang hindi ka alam mo na. Yes. Naku po. At saka million daw palang kapalit yan para... Bukas pag-usapan natin yan. Kakapusin lang tayo Ito, ihabol ko lang isang minuto, Nelson. Kasi ito, matutuwa ka naman ang mga negosyante sa ating bansa ngayon. Yung mga aksyon na rin para labanan po ang graft and corruption. Nagkaroon po ng pagpupulong ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce in Industry. Ito pong FFCCI. At ang buong suporte nagpapatuloy po sa ginagawang reforma ngayon ng Bureau of Customs na nagpapatupad na po ng polisiya laban sa conflict of interest. Nako, kasi kung sino yung opisyal ng BOC Nelson, siya yung may forwarding company. Parang sa DPWH. Yung kinukopo yung kumpanya yung proyekto at yung mga parating. Siya yung mag-inspect pero kumpanya rin niya yung papatakbo. Ganun din daw po yung suhol, iba pang uri ng katiwalian. Kaya sa part daw po ng federasyon, itong mga negosyanteng ito, yung ginagawang aksyon ngayon ni Commissioner Ariel Nepomuceno na matatag at wala daw pong kompromisong panindigan. Talagang no compromise para po sa integridad, pananagutan at mga pagbabago na may tataguyod po sa maging competitive po at maayos yung kalakalan. At tinitiyak po yung commitment ng BOC sa transparency. Yan, reforma. Priority po yung full digitalization. Ako sa lalo madaling panahon, ipatupad yun na po ito. Yun ma-digitalize na po ang atin hong BOC para wala na po human intervention. Binibigyan din na po yung pagpapatupad ng no-take policy
Sobrang higpit daw po nito, ha? Ang landmark anti-conflict of interest policy at yung istriktong disclosure rules para hindi na po maulit yung mga modus operandi dyan po sa BOC. Nakikipag-ugnayan na po sila sa mga ituhong sina Commissioner de Pomoceno at Negosante at ang direktiba daw po mismo, direkta mula sa Pangulong Bongbong Marcos, ayusin na po ito. Ako nga, sabi ko sa iyo maayos lang natin ang BIR at BOC. Malamang ang pera ng Pilipinas, sobra-sobra. Ano lang natin, efficient lang natin, magawa natin Takpan lang yung butas din. Yun, tama. Yung lumalabas ang mga flood control. Sa flood Kasi kahit ang dami natin kinukuha ang pera, ang daming kita ng gobyerno, pero yung butas ay nakadiretso dun sa mga maleta, yari tayo, ubos pa rin. Kaya dapat talaga yung efficient collection. Efficient collection, and then walang corruption. Yan. Birthday rin pala ngayong araw na ito ni Reynante Acol. Aba, Kuya Joms, Kuya John Marie Acol, happy birthday po sa kanyang anak na si Reynante Acol. Happy birthday po. Ayan. Salamat po ng marami. Ang Kuya Ariel Barsaga naman ay nakatutok din. Jen, tuloy-tuloy ako. Oo nga po, minsan nakakalimutan ko nabatiin po kayo. Ako po may kasalanan. Salamat po sa pagsubaybay ninyo, ha. Ang Ka Ariel Barsaga na lagi rin po nakasubaybay sa ating palatuntunan. Ayan. Sige po, salamat po ng marami sa inyo. Habol daw, Nelson. Ayan, natin naman binabati din ang Vox Populi result. Resulta na ba? Kala ko ba? Tinanggal na Ayun. Sang-ayon ka bang i-livestream ang pagdinig ng ICI? Oy, hindi naman pala. Kala ko 100%. Nagsabi ng dapat lang i-live, 91%. Ang nagsabi ng, wag na, 9%. Yun. Ayan. Binabati natin yung mga taga-recreation dyan sa New Era University Recreation. Lumalaki na raw katawan mo dyan. At saka may dyan, di ba, may sports fest. Dyan ginaganap Samantala ako, dyan na lang lumalaki. Ano ka na sa akin? Sumayan ka Abed Dula. Attorney Chester Dula naman ng Pampanga. Ayan. Maya Pagat Panapon po. Nick Rose Bernardo at Kuya Nick ng Butuan City. Ayun. At happy viewing din po sa mga taga-unlad at recreation. Ayan. Sige. Sa isang linggo, simulan na natin. Sumama ka sa akin. Kailangan lang determinasyon Unang-una, para magkaroon ka ng determination, magbabayad ka doon. Lakad nila ako doon sa PSB. Sa PSB, mag-walking tayo yung mga... Walang bayad, hindi ka ma-motivate, di ba? Pagka libre? Pag libre. Pagka nagbayad ka, sabi mo, sayang yung binayad mga kaibigan ko yung mga nandun dyan. Ay, nako. Si Tatay Juan at Nanay Vilma, dyan po sa kanina Santa Cruz, Zambales, magandang hapon po sa inyo. Hoy, araw na sweldo ngayon, ha? Masarap ang ating hapunan. Tortang talong. Yun! Paano? Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Programa paborito ng bayan, bukas alas 5, 100%. Bye!